Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video guys, i-update ko po kayo dito sa na-encounter ko din ngayon. And siguro most of creator din is nakaka-experience din ito. So ayan, makikita nyo dito sa screen, meron tayong mga issue sa mga uploaded reels natin. So pag sinabi nating reels, yung long and yung short video is pinagsama na. So hindi na natin masasabing in-stream ads or short videos. Basta po, reels na lahat yon. So, ayan, nag-start to nung October 11. Ayan, lahat ng upload natin ay merong issue. Ayan. So, once na-clinic natin guys yung issue, ang nakalagay is sensitive content. So, wala naman tayong nalabag dito. And for sure, may mga error ngayon. AI detection error. So, pag-usapan natin, paano nga ba yung gagawin natin dito? Kasi hindi rin siya appealable eh. Okay, so minimize ko muna ito. Ayan. So, Facebook monetization issue. Bakit lahat ng video may mga issue na nakalagay at hindi kumikita? Automatic guys, demonetize po yung content or yung page or profile. Affected po yan. So, napansin ba natin to? Kung napansin nyo, comment naman kayo dyan kung similar tayo ng na-encounter ngayon. Halos lahat ng reels or videos ngayon sa Facebook Creator Studio ay may issue or may mark na issue. At may nakasulat na you're not earning money on this content. Ayan. So, lalo na kung monetize ka na tapos biglang lahat ng upload natin is affected, di ba? So, nakakahinayang talaga. Lalo na kung may nag-million views. Katulad nung upload ko nung content kanina, nag-700,000 views na siya kaagad. Unfortunately, walang earnings doon. Okay? So, kaya sa video na to pag-usapan natin kung bakit nangyayari ito at ano yung ibig sabihin ng sensitive content warning, paano may iwasan o maayos ang ganitong issue dito sa Facebook. So, ano ang nangyayari sa Facebook content monetization ngayon 2025? So, update ko lang kayo guys. Recently, maraming creators siya naka-experience nito. So, pati na rin po ako, na-experience din natin yung sudden demonetization. Ibig sabihin kahit eligible ka, hindi ka kikita sa mga ilang videos mo na may mark na issue. So, ito yung nag-a-appear o yung nagpo-prompt sensitive content. Usually, pag sensitive content talaga, medyo mabigat yan. Under po yan ng community guidelines. This picture is covered so people can choose whether they want to see it. So, ganun yung makikita nyo. Ayan, katulad nyan. So, kailangan nyo pa i-click yung see videos para mapanood. Pero, ayan, siguro for sure, ano lang to, bug or glitch ni Facebook. So, sabi dito, kapag may na-encounter tayong ganito, kailangan nating i-appeal. Yun nga lang, hindi siya appealable eh. So, what happened our technology detected that this content falls under a prohibited category in our community guidelines policy. Nagtataka lang din ako guys kasi monetize naman tayo pati po sa affiliate partnership program. So wala namang nakikita ko na labag doon kasi nga inalaw naman ni Facebook dahil sa collaboration nila ni Shopee. And kahit i-see option ko siya, ayan, and i-request natin yung review. Ang nag-a-appear lang dito, your request could not be completed. Please try again later. So, possible malaki po itong glitch. Okay? So, yun lang naman yan. Or, ang option dito, guys, is buburahin ko to lahat para mawala. Pero, hindi ko naman siya mabubura kasi nga, affiliate videos to. So, meron pong nag-generate na dito kita. From links na nilalagay ko sa comment section. So, kapag clinic nila yon, mapupunta sila sa Shopee. Tapos, mag-earn ako ng commission. So, which is, napag-isipan ko, ano yung gagawin ko? Didelete ko to, pero kikita ko ng pabarya-barya sa content monetization, or wag na lang. Diba? So, pakita ko lang sa inyo kung bakit hindi ko siya dinidelete. Ayan zero earnings tayo. Mula noong September 27 until now, wala tayong earnings. Okay? So, ang option ko lang talaga is kumita dito sa affiliate partnership. Ayan, dito. So, ito na lang yung focus natin. Ang dami ko ng mga products dito guys na na-post. Ayun yung mga product natin.
na na-post na dito sa Facebook at kumikita po tayo dyan sa mga affiliate content natin. Okay, so mag-earn tayo ng commission every purchase ng prospect or buyers. Okay, so iniisip ko kung i-delete ko, for sure, babalik yung monetization. Pero, wala din naman kikitain kasi nga barya-barya. Imagine, kikita ka dito ng, sabihin natin, $49 per month sa content monetization. 'Di ba? Tapos, buburahin ko itong itong mga videos na to. And, ayan. 'Di ba? So, sayang. Pakita ko sa inyo, guys, ba't nangihinayang ako, no? Pakita ko lang sa inyo. Punta akong Shopee para eto, pinag-isipan ko talaga kung i-delete ko or hayaan ko na lang, magpo-post na lang ako ng affiliate content. So, punta lang ako sa Shopee, pakita ko lang sa inyo guys, yung na-generate natin sa loob ng isang buwan. Okay, dito, bilang affiliate partner ni Shopee X Facebook. Okay? So, eto, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung ating Shopee affiliate account. And ito yung ating insight. Okay, in 30 days, ito yung na-generate natin, 27,000.4. So, imagine pagpapalit ko itong 27,000, diba, ayun, monetize nga tayo sa content, pero wala din makita kasi 0.00 lang yung kita doon. So, for now, hindi ko muna buburahin kasi nag-generate siya ng, sale dito sa Shopee. And ito yung ating na-generate na mula nung nag-start tayo ng July dito sa Shopee. Ito yung, imagine social media ko is 100,000 plus na siya. 'Di ba? So, pure original content po ito. Kahit po i-check nyo yung ating Facebook account. Ang gamit ko po is profile, Ayan. Ayan, lahat yan, content ko guys sa Shopee. Ayan, 'di ba? And eto pa isa pakita ko sa inyo. Kanina nag-post ako ng isang video. And imagine guys, na siya, ilang views na ba to? Yung kanina, yung post ko kanina. Kaninang umaga lang. Eto, yung kahapon pala, 1 day ago. Mag 700,000 views na siya. Imagine dito lang sa video na to, kahit wala siyang ads, pero kapag may nag-purchase dito sa Shopee affiliate videos na to, or yung links, ayan, clinic nila yan, mapupunta sila sa Shopee. Tapos pag nag-push sila ng purchase, meron tayong commission, 'di ba? So ganoon lang naman nagwo-work. Yun nga lang, wala tayong ads kasi nga demonetize. Dahil nga po sa issue na yan. Dati wala naman pero nung pag-check ko ang dami. Lahat halos nang na-upload ko is meron na siya. So, ano yung possible reason? Okay, possible reason bakit nagkaroon ng issue yung mga videos natin? AI detection error from Facebook. Part ni Facebook to. Minsan automatic system lang ang nag-plug kahit hindi naman talaga sensitive. So, alam naman natin, ang mostly nagraran na kay Facebook is artificial intelligence na. Even yung nagde-detect ng mga content or ng mga violation. Pangalawa, thumbnail o frame detection. Kung may skin exposure, kahit hindi sexual, na-detect as sensitive. For sure, kay Facebook pa rin to. Glitch pa din from Facebook. Wala naman akong background music na in-upload. 'Di ba? Copyrighted or AI detected, wala naman. So, for sure, kay Facebook pa rin yung kasalanan. Dito lang sa pang-apat, baka meron na ako. Ayan, text or caption mismatch. Ayan, misleading, double meaning. Ayan. So, baka sa title. So, yun yung chine-check ko, baka sa mga title. Hindi na kasi ako naglalagay ng sobrang habang title Kumbaga, question mark or yung magiging curious yung viewers. Number 5, ito. Policy update from Meta. Ayan, nagiging mas maigpit na yung AI detection filters dahil sa community protection rollout. From Facebook side pa din siya.
Okay? So, kahit i-click option natin, hindi tayo makakapag-request ng review. Unfortunately, ginawa ko na din lahat. And kung naka-meta verified kayo, pwede tayo mag-request ng review sa manual. Yon, pwede yon. Pwede din natin palitan yung thumbnail or caption. Pero, kasi pagpapalitan natin yung thumbnail, medyo marami tayong papalitan. Lahat ng videos natin. Ayan, avoid natin yung suggestive visual words. Yung clickbait, yan. Be very careful sa paglalagay ng mga caption. Pero for sure wala naman kasi, hindi naman siya clickbait eh, 'di ba? Ayan, review yung background audio, observe community policy update. Actually, nagawa ko naman lahat na siya. Ayan, avoid reusing clips. Wala naman akong nagawang ganyan. So, yun. For now, yan muna yung mabibigay ko na update sa inyo. And kung sakali na kaya nyong i-appeal, appeal nyo na. Pero ako kasi in-appeal ko na siya na ilang beses. Ayaw talaga. Hindi talaga siya appealable. Ayan, punta ulit tayo dito. View details. O yan, di ba nag-error minsan? For sure, merong glitch lang from Facebook. Ayan, punta tayo dito sa content monetization. View more. Ayan, tapos dito sa may baba, some of your content. Click nyo yan. Andyan lahat, makikita nyo. Ang option dito, kasi nangyari na to dati sa akin. Ang ginawa ko, lahat na may issue, dinilit ko, tapos bumalik yung monetization. Yun nga lang, nagwo-worry ko. Imagine mo kung buburahin ko to lahat. Katulad nitong battery na to, na immute to. Na to, 400,000 views. Buburahin ko ba siya? So, kung kumikita naman ako dito sa affiliate, di ba? So, yun yung yung para sa akin. Okay, kung ano pa rin yung mas makakabuti at kung saan pa rin mas malaking kita. Sa ads or sa affiliate. Which is affiliate ako kumikita. Okay? So, option nyo yan, guys. Kung buburahin nyo, kung hindi nyo ma-appeal, i-delete nyo na lang. Pero again, kung yan ay mas malaking kita sa affiliate, huwag nyo i-delete, hayaan nyo muna. Okay? So for sure, lang yan, system bug or update. Okay? So for now, yan muna yung mabibigay ko na update sa lahat na nagtatanong at na-experience din yung ganitong issue. And kung same lang tayo at kung ano yung ginawa mo para ma-remove, comment ka dyan sa may comment section para matulungan natin yung iba. Okay? And please don't forget to subscribe. Sa mga ganitong update, manonotify kayo once na nag-upload tayo na bago. Maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Bye-bye.